Alright, sige. Ito ho muna si Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Yes po. Sir Raul, magandang umaga. Yes, good morning DJ at Ted. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Maraming salamat po Sir Raul sa pagpayag sa panayam. Sir, una muna sa lahat, ano ang initial reaction po ng grupong Federation of Free Farmers dito po sa bagong EO na nilagdaan ng Pangulong Marcos Jr.? Well, yung tungkol sa floor price, ano? Yes po, yes po. Sa tingin niyo po ba malaki ang maitutulong talaga nito sa ating farmers para po mapataas kahit papano yung bentahan po ng palay? Well, unang-una nagpapasalamat pa rin kami kay Presidente dahil kahit papano humahanap sila ng paraan para maibsan yung problema ng mga magsasaka sa mababang presyo ng palay, no? Pero at the same time, we are disappointed, no? Unang-una dahil huli na, patapos na yung anihan, so karamihan sa mga palay na magsasaka nasa kamay na ng trader. At pangalawa, nung binasa namin yung EO, iba dun sa ini-expect namin dahil lumalabas ang floor price ay para lang sa mga ahensya ng gobyerno na bumibili ng palay sa magsasaka. Pero yung mga private traders na bumibili ng up to 95% ng inaani ng mga magsasaka, hindi sila sakop ng mandato ng floor price. So may kalayaan pa rin silang bumili sa mas mababa. Sir Raul, yun nga din po yung unang sinasabi dito ni Manong Ted kanina na napansin niya. Hindi po kasama dito yung mga private na bibili po sa mga farmers natin. Yung mga LGUs po natin na bibili sa farmers lang ang sakop nitong EO 100 na ito. Bago po ba naglabas ng EO 100? Wala po bang nakonsulta sa hanay po ng farmers natin? Kasi kung sinasabi nyo, okay naman, masaya kami, pero disappointed kasi nga, bakit ganito yung nangyari sa mismong EO? Pagbasa nyo, iba sa inyong inaasahan. Yes, well, meron na kaming panukala noon about the floor price na pinick up naman nila. Pero nung binubuo na yung EO, sa pagkaalam ko, no, walang consultation eh. Kaya ibang-iba yung lumabas dun sa ini-expect namin. Aside, sige patuloy. Yes. Well, aside, yes. Ibang-iba siya kasi actually hindi na kung ganyan lang na government lang palang magtatakda ng floor price. Hindi na kailangan ng EO kasi ginagawa na yan ng NFA. Meron na siyang presyo na pinaiiral. Sinasabi dun sa EO na pati yung mga LGU at ibang ahensya ng gobyerno na bumibili ng palay ay kailangan sumunod din dun sa presyo. Pero in reality, yung NFA lang ang may kakayahan na sumalo ng palay na magsasaka. Hindi kaya ng LGU yan o ng mga ibang ahensya. Wala silang bodega, wala silang tauhan at kulang yung kanilang pondo. So karamihan yan bagsak pa rin sa NFA na meron naman siyang floor price na mas mataas pa nga, 23 pesos per kilo. No? So, ang problema talaga, yung pamimili ng mga traders sa mababang presyo, yun sana ang tinugunan ng floor price. No? Alam namin, mahirap ipatutupad yun, pero at the same time, itong lumabas na EO doesn't address that problem. Sir, sabi niyo po mahirap ipatupad yung mga pribado na dapat ito ang presyohan pagbili nyo ng palay sa mga farmers. Bakit po mahirap yon para sa gobyerno? Oo. Well, unang-una, iba-ibang klaseng variety at pagkabasa ng palay, yung sinasabi niyang moisture content. So, depende sa pagkabasa, mababa presyo. Then, iba-ibang lugar, may mga nasa malalayo, may mga malalapit. So, yung transport cost mo mag-iiba-iba rin. So, paano ka magtatakda ng isang floor price na susundin ng lahat? Pagpalagay natin kahit sa isang probinsya lang, iba-iba yung sitwasyon within that province. No? At pangalawa, paano mo sisiguruhin na susundin niya ng private sector? Hindi naman sila nag-i-issue ng resibo. No? At yun na nga, ang daming variable o factor na nagdi-determine ng presyo ng palay. So, mahirap pero sana yun ang pinag-aralan muna nila. Kahit pa paano, in a limited way, no? Nagagawa sila ng paraan na hindi lang sa government ang
papairal ng floor price, baka pwede nilang immobilize yung mga malalaking cooperative o mga samahan na magsasaka na bumili at that price, no? At least talagang mapapalawak yung sakop ng direktiba. Oo. Sabi niyo po mahirap para sa gobyerno kasi iba-iba po talaga yung palay, iba-iba din yung lugar. Pero dito po sa Section 6, meron silang tinatawag na steering committee. Sobrang dami ng ahensya ng gobyerno na to. Kasama rin po yung LGUs. Ayun, narinig ko na yung tawa ni Sir Raul. Sa dami ng members ng steering committee, imposible pa rin po na magawa nila yon. Hindi po ba baka pwede sanang ang ginawa is per region or per area may tututok, nandiyan naman na yung LGU para kahit iba-iba yung presyo ng palay, hindi madedehado yung mga magsasaka natin kahit hindi isa lang. Pwede naman po siguro yun o malabo din. Paano po ba, Sir Raul? Yung pagtatakda ng presyo through a committee, yan ay formula para delayed action na naman. Magmi-meeting, magtatawagan pa, tapos mahabang proseso. Yung kalaban mong trader, mag-iisip lang siya ng sandali, sabi niya, ito na presyo ko. No? So it has to be a very dynamic at saka very speedy action on the part of government sa pagtaktakda ng presyo. No? Well, pwede naman siyang i-localize, no? Pero sabi nga namin kung gobyerno rin lang naman ang mamanduhan na susunod sa presyong yan, wala rin masyadong karagdagang benepisyo sa magsasaka. Dahil ginagawa na rin yan ng NFA. No? Oo, yun nga po yung nabanggit nyo kanina. So sa madaling salita, Sir Raul, sige patuloy. Tapos idagdag ko lang, no? Kaya tayo nagpo-floor price dahil bumabagsak ang presyo ng palay, di ba? At sinasabing may mga nagsasamantala, no? Pero kung tutukuyin mo, bakit ba bumabagsak ang presyo ng palay? It has a lot to do with unlimited imports at very low tariff. No? Ang daming pumasok na imported sa napakamurang tariff dahil binabaan nila to 15% yung taripa. At yun ang nagpabagsak ng presyo ng palay. No? Yun dapat sana ang ayusin nila. No? Kasi that is the root of the problem. Ngayon ang solusyon mo, mamili yung gobyerno ng palay sa mataas na presyo, gagastos naman yung gobyerno, very limited impact, pero patuloy pa rin mababa ang presyo ng palay sa karamihan na hindi nakakapagbenta sa gobyerno. So, yun dapat sana inaayos nila yung source ng problem. No? At hindi sila nakatutok doon sa pamimili ng palay na parang band-aid solution yan eh. So, Sir Raul, ano po, yan yung panawagan ng ilang ding farmers, kasama po yata kayo doon, na alisin na yung import ban. Mas gusto nyo sanang yun ang tinugunan kaysa inilabas po itong EO100 na parang ang dating ba wala naman itong silbi talaga sa mga magsasaka? Well, siguro medyo mabait ako ngayon. Hindi ko naman sabihin walang silbi. Opo. Pero very limited at hindi yan ang inaasahan namin. Kaya nananatili kasing mababa yung presyo ng palay kahit na merong import ban. Dahil yung mga trader na bumibili ng palay, iniisip nila magkano kaya yung imported pag wala na yung ban. No? Dahil yun ang kalaban nila later on. No? Pag namili sila ng palay ng mataas at na nilift na yung ban, nandiyan naman yung napakamurang imported, malulugi sila. Kaya ang ginagawa nila, mababa ang bili nila sa palay para maniguro sila. Ang problema, kawawa yung farmer. No? And yung solusyon, mamili yung gobyerno ng palay, parang hindi Hindi dapat. No? Kung maganda ang pagmaneho ng supply ng import at hindi siya magkaka-oversupply, magiging matatag ang presyo ng palay, hindi na kailangan mamili ang gobyerno. No? Masaya na ang magsasaka kasi maganda na ang presyo sa mga private. No? Sana ganun yung perspective na iniisip nila, hindi yung panakip-butas doon sa problema. Opo, Raul, ano ba talaga ang nangyayari on the ground sa usapin po ng procurement o pagbili ng palay sa ating mga farmers? Ilang porsyento ang nabibili lamang ng NFA o maging LGU doon sa talagang actual na porsyento sa produce natin sa pangkalahatan ng mga private rice traders?
kung bakante yung bodega ng NFA at nandyan naman yung pondo nila, they can buy only up to 5% nung ani. Kasi yan lang ang kakasa dun sa kanilang pondo. No? Ngayon, sa sitwasyon ngayon, baka wala pang 1% yung nabibili nila dahil pulo yung bodega nila at nagkakaproblema sila doon sa saan ilalagay yung bagong ani. No? So, very minimal impact talaga yung NFA. Kaya makikita nyo, 23 ang NFA, pero ang trader nasa 8 Gs. No? Hindi nila sinusunod yung NFA dahil inisip nila, wala namang kakayahang bumili ng marami yan. Ba't natin susundin yan? At baka malugi pa tayo sa kalaunan. Kaya nga po dito ho sa executive order, meron na silang sinasabi na dapat makipagtulungan yung mga government agencies, pati nga po state colleges and universities mga LGUs na ipahiram yung kanilang mga basketball court, multipurpose hall para tambakan ng palay na supposed to be bibilhin nila nitong mga government agencies at ng mga LGUs at ng NFA perhaps. Yes, well, madaling sabihin pero pag bumili ka kasi ng palay, it's 14% moisture content. Kailangan i-maintain mo yung moisture content na yan para hindi kumbaga hindi na tumubo uli yung palay, no? Pag nilagay mo yan sa gymnasium, kunyari, may bubong pero walang mga boundary, mag-iiba yung moisture content niyan. Problema ka sa quality ng stocks mo. Baka makain pa ng daga o manakaw ng tao. Ang daming, once you go into palay buying, maraming preparasyon yan. Hindi pwedeng lalagay sa gymnasium o kung saan-saan lang. No? Opo. Maliban pa dyan, kailangan may tauhan ka. Kumbaga po ay nagpapasintabi po tayo sa mga bumuo nito para bagang andaling sabihin na i-stack mo yan sa multipurpose hall ng LGU na gano'n na lang ho kadali na para bagang yung palay ay maaari mong iimbak nang walang anumang mga pananggalang sa peste, sa humidity, hindi ho ba? Oo, nagagawa ng NFA sa kanilang mga bodega kasi yun talaga ang kanilang trabaho, pangalagaan yung quality ng iniimbak nilang palay. Ano po, Sir Raul? Tama. At saka, Ted, mapapansin mo, yung mga LGU na sumusuporta ngayon sa mga magsasaka, imbis na sila ang bumili, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng karagdagang pondo ang NFA para mamili. Kasi alam nila, hindi nila kaya at napakalaking perwisyo sa kanila. No? Tauhan, yung lugar, yung quality control, ang daming sakit ng ulo yan pag pinasukan yan ng LGU. No? Kaya mas madali sa kanila, ibigay na lang yung pera sa NFA at NFA nang mamili para sa kanila. Opo. Kumbaga po, yung expertise, hindi nila hawak yun at saka malaki ang risk na baka masira lang yung kanilang bibilhin po na palay. Opo. Yes. Salamat po sa paliwanag na yan para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig. So, dito po, lumalabas ho talaga, bottom line, na itong executive order na ito ay para lang ho magkaroon ng parang PR ng Marcos administration na pinangangalagaan nila ang kapakanan ng ating mga magsasaka ng bigas. Kayo na nagsabi nun, Manong Ted, but again, we still have to recognize yung effort. Kaya lang. Opo. Yes, sir. Pero mukhang lihis. Medyo lihis doon sa problema. Meron din naman kasing kakibat yan na sumunod na EO, yung sa Sagip-Saka. Okay. Na baka yun pa ang pwedeng makinabang ng magsasaka dahil through that EO, pwede nang magbenta yung mga farmer organization ng kanilang produkto sa mga LGU kunwari o government agency na hindi nadadaan sa bidding, no? So hindi rin yan masyadong laganap dahil kailangan pa rin yung
kapasidad ng mga farmer organization na mag-deliver ng magandang produkto, no? Hindi naman pwedeng kahit anong produkto lang ibagsak nila sa LGU, ano? Opo. So but opportunity yan na kunyari bigas, pwede nilang i-deliver sa LGU bigas na at makakakuha sila ng hopefully mas magandang presyo without going through bidding, no? Opo. Baka yun pa ang may pakinabang. Opo. Well, kung yung LGU ho naman, number one, ay mayroong sapat na pondo para sa programa, and kung meron silang sapat din na kapasidad to stock itong mga bigas o nabibilhin nila, kung bigas po yan, at kung sakasakali po ay kung palay naman din, ganun din po sana kung meron silang kakayahan. Yun po ang mga kondisyones dito sa Raul. Yes, although pagdating sa gipsaka, pwedeng ang kontrata nila sa farmer organization. Total, may bodega naman yung farmer organization, may mga truck. Sabihin nila, mag-deliver ka ng 10 sako bawat linggo dito sa munisipyo. So yung burden ng pagsasalon ng palay at pag-atiman dun sa palay, nasa farmer organization yon. Okay. Deliver lang sila sa LGU. So pwede pong ganun ang mangyari para hindi naman mabulunan yung LGU sa problema. Okay. Sige, so going back dito po sa sa talagang dapat na ninyo'y tugunan ay yung pong kakayahan ng farmer to be able to compete dito nga sa imported. How do you solve this problem now, sir? Kasi nagkaroon ng moratorium sa importasyon. Pero nagkaroon muna ng pagbaba sa taripa recently. Ano effect nito ngayon na may moratorium pero may sinasabing mga stock pa ng una, pero ngayon sa palengke naman kapansin-pansin na tumataas ang presyo ng commercial rice, pati po ito nga local tsaka ang imported. Parang hindi ho namin ma-connect eh. How do you solve this problem? Yung pagbaba ng taripa actually more than 1 year ago na, July 2024, no? And since that time, yun yung dumagsa ang imported na napakamura at nag-umpisang bumaba presyo ng palay, no? So nung nag-import ban sila nung September, actually October na pala na sila nag-import ban dahil nagpalusot pa sila pala nung September ng 340,000 tons. No? Hindi namin maintindihan. But okay, October wala na sigurong pumasok. Harvest time naman yan eh. Ang daming palay na local. So hindi tayo magkakakapusan, hindi tayo ma-shortage. Ang medyo nauubos ngayon yung mga imported. At napapansin namin, tumataas yung imported. Kasi may mga imported na masasarap na in demand yan, nagkakaubusan na. Kaya tumataas po yung imported. Dahil kahit dapat hindi tumaas dahil nabili naman yung imported na yan bago mag-ban, di ba? Pero dahil nga nagkakaubusan, nag-aagawan ng magagandang imported, tumataas yung imported, and sumasabay yung local. No? Pero ang masaklap, yung palay, mababa pa rin. O kung tumaas man, bahagya lang. Oo nga, so yung imported po naman kasi hindi maitatanggi, mas in demand ito. Doon po na lamang sabihin na po natin sa premium na bigas na imported, mas in demand siya kasi pumipili ang ating mga kababayan na kaya ho naman din bumili ho nito, na uubos ang supply nito, kung saan po naman din nakikisabay yung local na premium rice. Ito ho yung epekto nito. Ano ho sa palagay ninyo? Panahon na ba para i-lift yung moratorium sa import pero ibalik o kaya mas taasan pa yung taripa na sa ganun po ay kumita na mas malaki ang gobyerno and also ma-establish po yung supply lalo na magpapasko ngayon para din po sa kapakanan po ng consumers, ng gobyerno po sa kita, and magkaroon din po ng regulasyon para po dito po sa palay prices. Paano po kaya? Yes, I think mas practical na solution yon. I-lift mo na yun. Kasi yung ban,
ang problema natin, pagdating ng January, February, baka magkagipitan tayo sa supply. Dahil kahit na i-lift na nila yung ban sa Enero, hindi naman kakayanin ng mga pier natin na papasukin yung 1 o 2 milyon tonelada ng bigas galing Vietnam. Hindi nila kakayanin. No? Baka pagdating ng Pebrero, bago mag-anihan sa Marso, baka magnipis ang supply, lalo tayo magkakaproblema. No? So I think wala namang problema na umangkat tayo dahil alam naman natin kulang yung ating supply. Pero kung taasan yung taripa, okay, that will give more room sa mga local rice na tumaas din ng konti yung presyo at maluluwagan yung presyo ng palay. Pero ang masaklap, huli na. No? Dahil tapos ng harvest, patapos na. Matagal na namin sinasabi yan, hindi naman sila gumalaw. Ang inuna nila itong floor price na questionable ang impact. No? So, medyo hindi rin maganda. Ba't ang bagal-bagal nila pagdating sa magsasaka? Samantala yung import ban noong September, ang bilis nilang nirotoke yung guideline para makalusot yung ibang shipment sa buwan ng September. Kahit may ban na. No? Makalusot yung ibang shipment nung buwan. Yan ba yung Indian rice? Hindi po. Ang ginawa nila, nag-issue yung Bureau of Plant Industry ng memorandum na endorsed din ni Secretary Laurel na basta yung kargamento ay kumbaga may papeles na nandun na sa paalis na. Kahit na dumating siya ng September, okay pa. Okay. May rason naman pero parang gumawa silang paraan para mabigyan ng puwang yung mga importer kasi August pa lang in-announce na ni Presidente na magbaban sa September. Di ba? Opo. Ba't pa nila binigyan ng palugit? Meron din akong balita na mukhang binibigyan ng pabor ngayon yung mga naangkat na galing sa India. Possible. May ganun akong informasyon na itong mga nakaupo sa pwesto may preference doon sa kanyang mga mga kapanalig na nabigyan ng importasyon ng galing sa India. Kaya yung galing ng Vietnam, ay hold muna para maubos itong kanilang mga importasyon from India. Opo. Well, it's possible. Although dun sa in-issue nilang batas, ang exempted lang yung mga hindi karaniwang variety ng bigas. Tulad ng, kung India pag-uusapan natin, yung basmati. Opo. Pero mamahalin bigas yan. Mga siguro 100 pesos per kilo yan. So, hindi naman yan karaniwang inaangkat. Ewan ko lang, baka yung ordinary rice, palabas nila, basmati yan ha. Lusot. Lusot na naman. Opo. Sige. Okay. Sige po. So Karaul, sa ngayon po, practically po, wala nang ani o meron pang maghahabol? Konti na lang yan. Konti na lang. Up to end of October, November meron pa rin. Siguro 20% na lang ang hindi na ani sa ibang lugar. Opo. So, and then, pagkatapos po nito, kailan po ang taniman ulit at kailan po ang next harvest season? Normally, magtatanim ka agad yan dahil medyo maulan pa. So, lalo na yung mga rainfed. Next harvest season, mga March, April. Yan. Opo. So ngayon po, critical talaga yung supply side sa usapin po ng imported para mabalansi po yung consumer welfare, no, na readily may available. Kaya kapag itong ban na ito magpatuloy, to be more pragmatic about this, pagpasok po ng first quarter next year, may problema tayo sa presyuhan at ganun po mangyayari. Oo, kasi normally, no, sa historically, pagdating ng January 1, yung natitirang stock mula sa nakaraang taon, umaabot yan ng mga 2 to 3 million tons. No, yun yung tawag nilang carry over to the next year. Ano?
Ngayon, yung 2.3 million ton, 2 to 3 million tons na yan, kasama na yung mga inangkat na hindi naubos. No? Pero tingnan mo, hindi tayo umangkat ng October, November, December, 3 buwan. Mga siguro 1.5 million tons yung normal na inaangkat sa 3 buwan na yan. No? Kaya yung carryover stock natin next year, imbis na 2 to 3 million, baka mahahati yun 1 to 1.5 million tons na lang ang carryover stock. No? Medyo delikado yon. Medyo delikado yon kasi hindi na siya aabot dun sa anihan sa Marso. Opo. No? So kailangan computein nilang mabuti yan dahil hindi naman pwedeng humantong sa zero ang stock level natin. Magkakagulo niyan. Opo. Sige. So, sa ngayon po, sir, ano po ang saang region? Meron kasi nagpapahatid sa amin ng mensahe dito. Sa Negros daw, 8 pesos ang per kilo ng palay. Saan po mga region ngayon ang talagang baksak sa 8? O meron pa po mas mababa sa 8? Medyo ganyan na yung medyo pinakamababa. May mga, pero in fairness, may mga region din na nagsabi na tumaas yung kanilang palay. No? I think yan na nga yung reaction dun sa pagtaas ng imported. Kahit wala namang may import ban naman, pero tumataas yung imported. Nahihila na niya yung presyo ng local at sumasabay yung palay. No? Pero karamihan ng palay nasa kamay na ng mga trader. So kung tumaas ang presyo ng bigas, ang makikilala yung trader, hindi yung farmer. As usual. Magkano ba ang break even dapat at the average po ng presyo po ng palay per kilo dapat? Ang huling datos ng Philippine Statistics Authority, national average, mga 14 pesos and 50 centavos per kilo ang cost of production. No? Cost niya, yung puhulo niya. No? Ngayon, ang sinasabi ng DA, ang katamtamang profit margin ng magsasaka ay 5 pesos. So dapat yung presyo ng kanya palay umaabot ng 1950 para medyo may konting kita na siya. No? 1950 dry. No? Ngayon, tumatakbo yung dry 15 to 17 pesos per kilo lang. So, kung kumita man yung magsasaka, napakanipis. No? Opo. At doon sa mga medyo mahihina, lugi pa sila. Kaya nga po, ideal yung 23 po ng NFA. Di po ba, no? Yes. Yes. Nga lamang at limitado, no? Ang kanilang kakayahan po na bumili ng palay. Yung nga po sanang ideal para po happy si farmer. Sige po, so makikibalita kami sa inyo ulit at salamat po sa paliwanag na ito. Mas naunawaan po namin ngayon itong isyong ito. Sige, salamat. Opo. Salamat din, Ted. DJ, thank you. Opo, salamat na marami. Si Ginoong Raul Montemayor po ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!